Breaking news, matagal nang naninindigan ang Japan sa pagiging non-nuclear weapon country. Pero sa sigalot na nangyayari ngayon sa pagitan ng Japan at ng China, mismong Japan ang may sabi nito sa pamamagitan ng kanilang Prime Minister na si Sanai Takaichi na kinakailangan na nilang magkaroon ng nuclear weapon. Umalma, pumalag ang North Korea at China. Ano ang gagawin ng North Korea at China? Pahihintulutan kaya ng United States of America ang Japan na magsagawa ng kanilang nuclear weapon? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 23, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang Asia. Ito mga kaibigan ay malapit lamang sa atin. Ito ay sa pagitan ng China, Taiwan, Japan at masasama sa ating pag-uusapan ang United States of America. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan na mismong ang Prime Minister ng Japan na si Sanai Takaichi ang may sabi na kinakailangan ng magkaroon ng kanilang bansa ng tinatawag na nuclear weapon. Kahit na matagal ng panahon na pinaninindigan ng Japan ang kanilang bansa bilang non-nuclear weapon. Pero ngayon mga kaibigan, sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng China, Taiwan at Japan, mismong Prime Minister na ng Japan ang nagsabi na si Sanai Takaichi na kinakailangan na nilang magkaroon ng nuclear weapon. At upang patotohanan ng ating sinasabi, yan ang ating pruweba. Ibinalita yan ng The Guardian. Mismong Prime Minister nito ang nagsabi. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na marahil iniisip ng Japan na kung bakit ang ibang mga bansa ay madaling mambuli ng mga bansa. Ito ay dahil sa pagkakaroon ito ng isang tinatawag na nuclear weapon. Isang halimbawa riyan mga kaibigan, ang China. Alam naman natin kung ano ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Alam natin kung gaano kagulo ito, lalong-lalo na sa agawan ng teritoryo. Maliban sa mayamang bansa ang China, hindi rin maikakaila at alam ng buong mundo na kung magkagulo at kung maipit ang China, pakakawalan nito ang pinakamatinding armas na tinatawag na nuclear weapon. Hindi lang China ang meron nito. Alam na natin, maging ang North Korea, India, United States of America, Russia at iba pa. Matatapang ang mga bansang ito. Nagkakaroon sila ng tapang ayon sa mga eksperto dahil sa isang weapon na talagang napakalakas. Ito nga ang nuclear weapon. Meron namang mga bansa na talaga namang mayayaman pero walang nuclear weapon. Pero hindi naman natin nakikita o naririnig ang balita na sila ay nambubuli. Pero iba ang ating mga naririnig mga kaibigan na kapag merong nuclear weapon ang isang bansa, ay madali itong maibalita kung ano ang kanilang ginagawa. Tila ba wala silang takot? Bakit nga naman matatakot? Nasa isip nila, meron tayong alas. Ito namang mga walang nuclear weapon, medyo nag-aalangan dahil alam naman natin kung ano ang pinsala na maidudulot ng weapon na ito. Ngayon mga kaibigan ay pinag-uusapan ng buong mundo ang pinakabagong pahayag ng Japan. Nais na kasi nilang magkaroon ng nuclear weapon. Of course mga kaibigan, umalma rito ang North Korea,
maging ang China na kapwa merong mga nuclear weapon. Hindi rin pwedeng mawala sa eksena ang United States of America dahil isa ang United States of America maging ang Israel sa mga pumipigil sa ginagawang nuclear weapon ng Iran. Ngayon, maku-question ngayon ang United States of America kung sakaling gagawa ng nuclear weapon ang Japan. Alam naman natin na ang Japan at ang Estados Unidos ay talagang napakalapit na magkaibigan at katunayan, ang Japan ay ang pinakamatatag na alyado ng Amerika sa Asia. Of course, babatikusin dito ang United States of America. Ikukumpara kasi ngayon, bakit inatake ng United States of America ang Iran upang hindi lamang ito makapagsagawa ng kanilang nuclear weapon. Ngayon, ano kaya ang gagawin ng United States of America kung ang Japan ay gagawa na ng kanilang nuclear weapon? Pero meron ng naunang pahayag ang North Korea at China. Ayon sa kanila, kung gagawa ang Japan ng kanilang nuclear weapon at all cost, kinakailangang pigilan ang Japan. Kapag sinabi nating at all cost, ibig sabihin kahit anong paraan, girahin, in short mga kaibigan, para lamang hindi makapagsagawa ng nuclear weapon ang Japan. Pero ang tanong, hahayaan kaya ng mga alyado ng Japan ang kanilang plano na magkaroon ng nuclear weapon? Sa ngayon mga kaibigan ay tahimik pa ang United States of America sa isyong ito. Hindi lang ito, maging ang Australia, India ay hindi pa nagsasalita tungkol sa mga sinabi ng Prime Minister ng Japan. Ang tanging maingay ngayon mga kaibigan, itong mga kompetensya ng United States of America at Japan. Ito nga, yung China, Russia, maging ang North Korea. Kapag ekonomiya ang pag-uusapan, laging mahahambing ang Russia at Amerika, China at Amerika. Pagdating naman sa sandatahang lakas, laging nakukumpara ang United States of America at China. Pag ekonomiya naman ang pag-uusapan, nakukumpara rin ang United States of America at Russia. Pero ayon naman sa Prime Minister ng Japan na ang kanilang plano na magkaroon ng nuclear weapon ay para lamang sa kanilang seguridad. Matapang talaga itong Prime Minister ng Japan. Nito lamang nakaraang linggo ay isinapubliko niya ang kanyang pahayag at ang pahayag na ito ay direct na buwelta sa China. Sinabi kasi ni Sanay Takaichi na kung kukunin ng China ang Taiwan ay hindi ito magdadalawang isip na ipadala ang kanilang puwersa upang kalabanin ang China. Inimok naman ng China na baguhin ang statement ng Japan pero nanindigan si Takaichi, hindi niya ito babaguhin at paninindigan niya raw ito. Nako mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng nuclear weapon ang Japan o huwag na? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. Malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Advance Happy New Year!